Ay, wala. Okay. Someday the silver cord will break, and I no more as now shall sing. But oh, the joy when I shall wake within the palace of the King, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday my earthly house will fall. I cannot tell how soon 'twill be, but this I know, my all in all, has now a place in heaven for me, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday when fades the golden sun beneath the rosy tinted west, my blessed Lord will say, well done, and I will enter into rest. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace.
Good morning po, good morning, good morning. Para po sa mga maaga, ano po. Good morning po, Sister Dita Musangkay. And good morning po kay Sister Imelda Taniedo at Sister Flor Delisa Nakayo. Good morning po at welcome po kayo dito sa ating pag-aaral ngayong umaga. Maraming salamat po sa Hope at Calvary sa pagpapaunlak po muli sa ating na makapagbahagi ng biyaya ng Panginoon ng biyaya ng karunungan na nagbumula sa Panginoon at sa pag-aaral natin sa umaga pong ito ay atin po muli sariwain ang pag-ibig ang pagpapakita pagpapaunawa sa atin ng ating Panginoon kung paano niya tayo iniligtas. Salamat po sa mga maaga. At ayun po, bago po tayo magsimula, ay atin po munang i-play ang ating theme song. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa umaga nito. Atin po i-play muna ang ating days are dark and bleak, when your strength is growing weak, when you feel there's no relief, you're alone and no one sees, when your life is caving in, though you've tried, you just can't win. You wonder, will it ever end? Will it ever end? There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll find a friend in Jesus Christ, 'cause all for you He sacrificed. He sees each tear fall from your eyes. He hears you asking why. There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll never be alone.
No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. Just bend your knees and pray. Yun. Good morning po muli. Ano po? Good morning, good morning. Good morning, Pastor Elihay. Good morning po. Sister Olive. Good morning po sa lahat. Ano po? So, salamat po muli sa patuloy na pag-tune in dito po sa Hope at Calvary Ministry. Salamat po kay Sir Pang at sa team na papahintulot po sa atin na makapagbahagi sa mga oras na ito. So, ang atin pong pag-aaralan sa umagang ito po ay regarding po sa pagliligtas sa atin ng Panginoon. Sa ating topic ngayon na Jesus loves, draws sinners to repentance. December 23. So, ang gustong-gusto ng Panginoon, na ilapit yung mga makasalanan na bigyan ng pagsisisi. Sabi po dito sa ating babasahin ngayong umaga, na patuloy na pag-aaral dito to be like Jesus. Sabi po dito is, now is the judgment of this world. Now, the ruler of this world will be cast out. And I, if I lifted up from the earth, will draw all peoples to myself. Dinodraw ng ating Panginoon. Baga, sinasama niya yung buong sanlibutan. Ibig sabihin po, mga kapatid, is walang pinipili ang Diyos na ililigtas niya. Ililigtas niya kung sino ang karapat-dapat na iligtas. Sa ating pag-aaral na ito ay gusto ipaunawa sa atin ng Panginoon na si Kristo ang sentro ng kaligtasan. Gusto ipakita sa atin ng Ama na ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita niya sa pamamagitan ng cross ng Kalbaryo. Gusto ng Panginoon matutunan natin na ang unang hakbang tungo sa kaligtasan ay ang pagsisisi at ang pananampalataya sa Kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. So, si Kristo po yung sentro talaga ng ating kaligtasan. Ang cross, ang pinakamalinaw na pagpapakita ng Diyos ng Kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, pagkamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, natalo ng Panginoon ng kaaway, natalo ng Panginoon si Satanas, na ipakita ang pag-ibig, ang hustisya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, sabi po dito sa Romans 5 verse 8, sabi po dito, ngunit ipinakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Si Kristo ay namatay para sa atin. Makikita natin, mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos. Siya yung unang
kumikilos. Siya yung unang nagbibigay ng halimbawa kung paano natin gagampanan, paano natin magagawa, kanino, natin magagawa, kanino tayo lalapit, kanino tayo hihingi ng pagpapatawad, kanino tayo mananampalataya. Ang Diyos mismo, walang ibang pwedeng makagawa, ng mga bagay na pagsisisi, walang ibang pwedeng magbigay sa atin ng pagsisisi maliban sa ating Panginoon. Sa John 3:16, makikita natin yung patuloy na pag-ibig ng Diyos sa atin. John 3:16. Sabi po dito ay, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, makikita natin mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos is para sa buong sanlibutan. When it represents the entire humanity, from Adam to up to now at up to the future, na walang in-exempt ang Panginoon, na kailangan natin maging matuwid bago tayo iligtas ng Panginoon. Kailangan natin maging pantas. Kailangan natin maging holy bago tayo iligtas ng Panginoon. So, hindi po. Ang kaligtasan po ay available po sa lahat. Sapagkat lalong-lalo na sa mga makasalanan na kagaya natin, na nangangailangan ng kaligtasan, sapagkat alam ng Panginoon na nangangailangan tayo ng kaligtasan. Kaya ibinigay ng Panginoon yung kanyang bugtong na anak, na hindi kailangan ng confirmation para sa atin na ibigay niya yung kanyang bugtong na anak. Sabay yun yung pag-ibig ng Diyos, na hindi natin naka-question, hindi natin marururok. Sapagkat gayon na lamang, sabi po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang sukatin ano man yung lalim, kung gaano kalawak ang universe, ganun kalawak ang pag-ibig ng Panginoon, gaano katagal ang eternity, hindi natin alam. So ganoon katindi, ganun karurok ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi natin maunawaan kung bakit, So ang pagsisisi ay kaloob, ng Diyos para sa atin. Kasi mga kapatid, ang pagsisisi ay kaloob ng Diyos. Hindi yun nagmumula sa atin. Iyon ay ipinakita ng Panginoon sa atin, ipinaunawa ng Panginoon sa atin kung paano natin gagampanan, paano natin matutupad yung ibinigay sa atin ng Panginoon na pagsisisi. So ang pagsisisi ang Diyos lamang ang nagbigay ng tunay na pagsisisi. So, yung mga kapatid, ang pagsisisi ay bunga ng pagtingin kay Kristo na bayubay sa krus ng Kalbaryo. So, yun po mga kapatid. So, sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng krus, ay nailapit tayo ng Panginoon sa pagsisisi. Sabi sa Gawa 5:31, siya'y itinaas ng Diyos sa kanyang kanan bilang pinuno at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel, at kapatawaran ng mga kasalanan. So mga kapatid, we are considering ourselves, as the spiritual Israel. That's why yung binigay ng Panginoon na pagsisisi ay sakop tayo. Sakop tayo nito. Sapagkat idineklara ng ating Panginoong Jesucristo na kung tatanggapin natin siya, is ididikit niya tayo dun sa vine. Siya mismo. Lahat ng gawain regarding sa kaligtasan ay provided sa atin ng ating Panginoon. Yung pagsisisi, yung kapatawaran. Yun po yung dakilang pag-ibig sa atin ng Panginoon. And then sabi sa 2 Corinthians 7:10, sapagkat ang kalungkutan
ayon sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi pinagsisisihan. So, nung unang nabasa ko ito, mga kapatid, napaisip ako, ano ba tong pagsisisi na hindi natin pagsisisihan? Ano po? So, yun po. So, sapagkat yung kalungkutan, kumbaga yung conviction natin na tayo nagkasala, ano po, ay ibinigay ng Diyos yung pagsisisi dito sa Gawa 5:30-31. Yun yung pagsisisi na ibinigay ng Panginoon, yung pagsisisi na nagmumula sa Panginoon. Na kapag tayo ay nagsisi, inilapit natin ang ating sarili sa Panginoon sapagkat inaalok na ng Panginoon yung kanyang sarili sa atin. So, yun yung hindi natin pagsisisihan, yung paglapit sa Diyos. Yung pag-surrender sa ating Panginoon. Yung bang akala natin is hindi tayo papakinggan ng Diyos dahil tayo makasalanan. Pero sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, inilapit tayo ng Diyos sa Ama. Inilapit tayo ni Kristo sa Ama. At isinugo ng Ama at ng Anak ang banal na Espiritu. Na siyang sumasa atin sa mga oras na ito. Nakalimutan po natin mag-pray po mga kapatid. So, yun po. So, let's pray muna sa mandali. So, dakilang Diyos, sa umaga pong ito, kami ay lumalapit at tuminghi ng patnubay gabay mula sa banal na Espiritu sa mga oras na ito. Na may ingatan po kami sa aming kinaroroonan sa mga oras na ito. Narigabayan po kami sa aming pag-aaral sa pangalan ng Jesus. Amen. So, yun po mga kapatid, nakalimutan ko po manalangin bago po tayo mag-umpisa. So, sabi po sa ating patuloy na pag-aaral na po, Christ came to manifest the love of God to the world, to draw the hearts of all to Himself. The first step toward salvation is to repent. So, yun po yung mga kapatid, no? The first step toward, salvation is to repent. To drawing of the love of Christ. God sends message after message to the people, entreating them to repent. Nananawagan ng Panginoon talaga mula pa noon sa unang kapanahunan. Message, sabi dito, message after message, to the people. Talagang pinupush ng Panginoon yung pagsisisi, that He may forgive and write pardon against their names. So yun, para magkaroon tayo ng pagsisisi at ma-blotted out yung mga kasalanan na nakakabit sa ating pangalan, sabi po. Shall there be no repentance? Wala lumang pagsisisi? Shall His appeals to unheed? Shall His overtures of mercy be ignored? I-ignored ba po natin, mga kapatid, yung kanyang mercy, yung kanyang kababaang loob, and His love utterly rejected? Nare-reject po ba natin, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, yung inaalok niyang kaligtasan? O then sinners will cut themselves off from the medium through which they may gain life eternal. Tatanggihan natin ito, mga kapatid. We will cut ourselves off, sabi po, through the medium of the may gain eternal life. Kumbaga, tatanggihan natin ito is mawawala sa atin yung part na inaalok sa atin ng Panginoon regarding kaligtasan. For God only pardons the repentant. The repentant. Penitent, by the manifestation of His love, by the entreating of His Spirit, He woos them to repentance. Talagang tinatawag tayo ng Panginoon para magsisi. For repentance is the gift of God. So, yun nga po yung binasa natin. The repentance is a gift from God. Na ipinakita niya dito po sa Gawa, 5, sabi dito ay, yun nga po,
ang Panginoon, ano po, siya po yung nagbibigay ng kaligtasan, siya nagbibigay ng pagsisisi, ano po, mga kapatid. So, ang pananampalataya kay Kristo, ang daan, ano po, ang daan, tanging daan. So, sabi po dito ay, yun, ang pananampalataya ay pagtitiwala kay Kristo na ating tagapamagitan, ano po, at tagapagtubos natin. Ano po, siya ang ating substitute. Ano po, siya ang ating advocate. Siya ang ating abogado. Siya ang ating judge. Ano po, wala tayong walang pagkatalo. Siya na yung advocate, siya yung judge, siya yung attorney, lahat na Lahat na ang Panginoong Hesukristo. Kaya sigurado tayo na mananalo tayo sa kaso na walang pagkatalo dahil ang ating Panginoon ay kailanman ay hindi natalo. Ano po? Sabi po dito sa Hebrews 12 verse 2, ano po? Tumingin tayo kay Jesus ang nagpasimula at nagpasakdal sa ating pananampalataya. So yun po mga kapatid, ano po? Si Kristo, ano po, ang sentro talaga ng kaligtasan. Sabi sa 1 John 2, 2:1, kung ang sino man ay nagkasala, tayo'y may tagapamagitan sa Ama, si Hesukristo na matuwid. Siya ang pantubos sa ating mga kasalanan. So, ang sarap no na i-share itong mga salita ng Panginoon sapagkat ito'y nagbibigay sa atin ng kasiglahan sa ating ng lulupaypay na mga katawan, ng lulupaypay na mga kaisipan, ano po, na kung paano tayo makakalapit sa Panginoon. Ngunit ang Panginoon na mismo ang gumawa ng paraan. Ano po, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Napakabuti ng Diyos. Ano po? Napakabuti ng Diyos sa atin. Pagkat kailanman na hindi siya nagpapabaya. Ano po? Sabi pa po sa ating pag-aaral is, sabi, the sweetest joy comes through sincere repentance toward God for the transgression of His law. Ano po? Kumbaga, the sweetest joy. Ano po? So, kasiyahan sa Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Kasiyahan sa Panginoon na magsisi tayo sa pagsisisi na pinrovide mismo ng Panginoon. Kasiyahan sa Panginoon na panghawakan natin. Ano po? Yung pangako niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Napaka sweet sa pakiramdam ng Panginoon na tayo ay lumalapit sa Kanya, nagsisisi at patuloy na in-acknowledge ang Kanyang kadakilaan, in-acknowledge ang Kanyang dominion over us. Faith in Christ as the sinner's redeemer and advocate. So, ayun po, it is that all may understand the joy of forgiveness, the peace of God that Christ draws them through the manifestation of His love. If they respond to His drawing, yielding their hearts to His grace, He will lead them to on step by step to the full knowledge of Himself. And this is life eternal. So yun po, full knowledge of Himself. Kung tayo ay lalapit sa ating Panginoon, ipapakilala ng Diyos ng lubusan ang Kanyang sarili. Sabi po dito, na yung manifestation of His love, ma-realize natin, maintindihan natin kung gaano yung sakripisyo ng Panginoon, gaano yung pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Maging makasalanan man tayo, maliit man, wala man tayong
sapat na kakayanan. Pero ang Panginoon nag-provide sa atin ng lahat ng ating kakailanganin, pagsisisi, salvation, pananampalataya, justice, andun na lahat, no? In one package, in Christ. Maniwala tayo, manampalataya tayo, this is life eternal, nagmumula kay Kristo. Christ came to reveal to the sinner, the justice and love of God. That He might give repentance to Israel. So, po yung binasa natin kanina. When sinners behold Jesus, lifted up upon the cross, suffering the guilt of the transgressor, bearing the penalty of sin, when they behold God's abhorrence of evil in the fearful manifestation of the death of the cross and His love for fallen humanity. So, ayun po. So, talagang isinakripisyo ng Panginoon ang kanyang sarili. Mailigtas lang tayo. Makapiling lang tayo ng Diyos. So, ang pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak ay ating nakita. Ating na-manifest sapagkat ang mga bagay na ito ay wala tayong kakayanan kung wala ang Diyos. Hindi natin makikita yung pag-ibig ng Diyos sa atin kung wala ang Diyos sa atin. Kung hindi bumaba ang Diyos upang tayo ay i-rescue, hindi natin matatamasa ang kanyang pag-ibig. Hindi natin matatamasa ang pagsisisi. Hindi natin matatamasa ang kaligtasan. Wala ang eternal life sa atin kung wala si Kristo. Ang bunga ng pagsisisi pananampalataya, kapatawaran ng kasalanan, kapayapaan ng Diyos sa ating mga puso. Buhay na walang hanggan, yan yung mga nais ng Panginoon na ating matamasa. Sa Romans 8:1, ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo. John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na makilala kanila ang iisang tunay na Diyos at si Hesus Kristo na iyong isinugo. So talagang isinugo ng Panginoon. Wala na tayong dapat pang ikabahala regarding sa kaligtasan. Tayo lamang ay susuko sa Kanya. Susuko natin yung ating mga will sa ating Panginoon. Hindi tayo kailanman maubusan ng pag-ibig sa Diyos kung tayo ay mananatili sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay hindi nauubusan din naman ng pag-ibig. Mga kapatid, so napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin at patuloy siya na nagpo-provide ng pag-ibig. Ngayon mga kapatid, kung meron po kayong mga reflection, ay pwede nyo pong ibahagi din naman dito sa ating pag-aaral na ito. Kung ano ang ginawa ng Panginoon, anong na-experience natin sa ating Panginoon, paano tayo na-mold ng Panginoon, paano tayo tinransfer ng Panginoon from makasalanan patungo sa kalagayan natin ngayon na pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Sa ating pong patuloy, na paglapit sa ating Panginoon ay nagpapatuloy po ang paglapit din naman sa atin ng Panginoon. Sabi po dun sa, kalimutan ko yung talata na sa Revelation yata, na sabi dun is, ang Panginoon ay tumutuktok sa pintuan. So napakalapit lang ng Diyos sa atin. Nasa pintuan lang siya tumutuktok. Papapasukin ba natin ang Panginoon sa ating mga buhay? Pagbubuksan ba natin siya? Patutuloyin ba natin siya? Sabi ng Panginoon, kung ating pagbubuksan, siya ay hahapon.
Ano po, siya ay kakain, nakasalo natin. Ha? Ano po. So, yun yung isa sa napakagandang sa atin ng Panginoon, inaalok sa atin ng Panginoon po. So, the questions is, what does it mean, ano po, for us personally that Jesus was lifted up? Ano po? How do repentance and faith works? Ano po, together with salvation? What fruits of repentance and fruit in faith have you experienced in your life? Ano po mga kapatid? Share your reflections. Ano po? Sapagkat maiksi lamang po itong ating pong pag-aaral ngayon. Ano po, maiksi lang po itong ating topic na pag-aaralan po sa umagang ito. Kaya't kung meron pa kayong mga reflections is kindly share po, kindly type sa ating comment box po para po ma-exercise natin ano po, yung pagbabahagi kung gaano kabuti ang ating Panginoon, kung gaano tayo pinagpala ng Panginoon. Ano po? Sabi po dito they exercise faith in Christ. Ano po sa ating pag-aaral, because the divine Savior has become their substitute, surety, advocate, the one in whom their very life is centered. So nakasentro dapat po yung ating mga buhay sa ating Panginoon Hesukristo. Nakasentro dapat yung ating pananalita, yung ating pag-iisip ano po sa ating Panginoon. Para naman sa ganun ay lahat ng ating ikikilos, lahat ng ating sasabihin, lahat ng ating yung mga kasalumuhan natin, ma-manifest nila na ang itong taong to ay may Diyos sa kanyang buhay. Sapagkat makikita nila yung clarity ano po, nung ating character. Ano po, makikita nila yung pagiging Christ-like ano po, ng ating character, no? To be repenting sinners, God can show His mercy and truth, sabi po, and bestows upon them His forgiveness and love. So yun po, no? Sa pamamagitan ng Panginoon, ano po, sa pamamagitan ng pagsisisi, ano? Makikita, ano, mamamanifest sa atin na tayo ay pinatawad ng Panginoon at minahal ng Panginoon. Sabi pa po is, by the suffering and death of Christ is proved His boundless love to human beings. Ano po? Hindi nababound, walang boundary. Kumbaga, walang boundary yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang boundary yung suffering, ano po, yung kamatayan ng Panginoon. Mapatunayan na talagang tayong mga tao na kanyang nilikha ay mahal niya. Ano po? He is willing and able to save us. Ano po? To save all of us. Ano po? That come to God by Him. So, yun po, ano. So, lahat tayo na lumalapit sa Panginoon is qualified. Ano po? Qualified sa kaligtasan. Qualified tayo na makarating sa langit na bayan. Qualified tayo na makapiling ang Ama, makapiling ang Anak, makapiling ang Banal na Espiritu, makapiling lahat ng sangnilikha ng Panginoon. Makasama natin siya na po sa kanyang langit na bayan. Qualified tayo na matikman ano po yung bunga nung puno ng kahoy doon sa gitna ng halamanan ng langit ng Panginoon. Ano po? Qualified tayo na makapunta ron. Qualified tayo na makainom ng tubig na nagmumula, na dumadaloy sa batis mula sa trono ng Panginoon. Because we came, lumapit tayo sa Panginoon. Nagsisi tayo from the moment na tinanggap natin ang Panginoon. Tayo is qualified na. Iniligtas na tayo ng Panginoon. No? Kaya po,
sa bawat isa sa atin ay naway magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya, magtumibay tayo, patuloy tayo mag-aral, po, sa kagaya ng ginagawa natin na ito tuwing umaga, tayo po ay nagbubulay-bulay, nag-aaral sa salita ng ating Panginoon, po, at patuloy po tayong nag-share, po, na i-manifest natin, na ipapractice natin yung faith na provide sa atin ng Panginoon, na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya po ako ay volunteer po kay Sir Fam na gusto ko rin naman makapag-share, makapagbahagi ng aking faith na aking tinanggap mula sa Panginoon, kung paano ako binago ng Panginoon, paano ako binigyan ng pagsisisi ng Panginoon, at kung paano ako niligtas ng Panginoon mula sa pagkakalugmok sa kasalanan. Po, na maibahagi natin sa ating mga kapatid, po, maging kapananampalataya man o hindi, ang salita ng Panginoon. Po, sapagkat ito'y salita ng Panginoon na makapagliligtas. So, ayun po. Ang ating pong pag-aaral sa umagang ito ay doon po, maiksi lamang po talaga, parang 4 lang na maiksing paragraph po itong ating pag-aaral ngayong umaga. So mga kapatid, kindly share po your reflections sa ating pag-aaral po sa ngayong umagang ito. Any reflections po mga kapatid? So yun. Tingin tayo. So yun, good morning po sa mga hindi ko pa nabati. Po. So, ayun. Kay Joycelyn Cayetano, good morning po, Villanueva, Eleanor, good morning po. Sa Elmatan Cometa, good morning po sa inyo, Good morning po. Okay. Mardo Lambino, good morning, brother, good morning. So, ayun po, Maraming salamat po sa inyong pag-tune in. Muli, kung wala po kayong refleksyon ay ayun. Oh, si Brother Hamer. Good morning. I miss you. Salamat po sa inyong pag-tune in dito sa Hope at Calvary. So, ayun po. Maiksi lang po natin yung pag-aaral ngayon. So, may reflection po si Brother Hamer. Si Brother Hamer po ay nakasama ko sa PAMAS. So, sabi niya po is, while me in HS is continually convicting of our sins, so that we will repent. The enemy is also whispering, telling us that we are okay and we don't need. So, yun po mga kapatid, So, ang kaaway, po, salamat, Brother Hermera, sa iyong shinare ngayong umaga. So, yun po, we need to continually, convicting of our sins, po. So, kailangan nating palagi ang magsisi every time, po, na meron tayong kahit na maliit lang na tingin natin parang hindi naman siya big deal, pero over time, mga kapatid, kapag hindi natin nahingi ng pagsisisi, baka yun pa yung maging dahilan, po, para ma-disqualified tayo doon sa kaligtasan dahil doon sa isang kasalanan na hindi natin napagsisihan. So, napaka-importante po sapagkat ang kaaway, yun po, ginagawa niya yung mga simpleng bagay na parang normal lang. Po, sabi po ni Brother Hamil, yung the enemy is, ano ba yung sabi niya? The enemy is also whispering, telling us, po, that we are okay, na hindi natin kailangan ng kaligtasan. So, yun po, So, napakabuti ng Diyos, po, na sa pamamagitan ng
Ayun, Holy Spirit. Sorry, Brother Hammer. No? So, yung HS pala is sa Holy Spirit. Yung sinabi ni Brother Hammer. So, thank you, Brother Hammer, sa yung pag-tune in dito sa Hope at Calvary. At hopefully ay makabalik po tayo dyan sa Pamas Carino. At pakikamusta na rin po ako dyan sa ating mga kapatid at sa ating mga kabatch. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. So, ang oras po ay 5:51 na. So, batid ko po na ang ilan po sa atin ay may mga gawain pa. At ayun po. Thank you po muli sa inyong pagsama sa atin sa mga oras na ito. Brother Hamel, pakikamusta po ako dyan sa atin sa Pamas. Kung kayo po ay balik dyan. Kung kayo man po ay nandyan, sa Quirino, ay pakikamusta po ako sa ating mga kapatid. Salamat po, mga kapatid. At tayo po ay closing prayer. Kung meron po kayong mga prayer requests, na gusto nyong i-pag-pray natin sa mga oras na ito, ay inyo pong ilapit na bago po tayo manalangin. So, yun po. Salamat po muli sa inyong pagsama at patuloy na pag-tune in sa Hope at Calvary. So, ayan. Yan. Kung wala na po, ay tayo po ay mag-closing prayer na po sa ating pag-aaral sa umaga po nito. So, tayo po ay manalangin na po, mga kapatid. So, dakilang Ama, sa umaga pong ito, aming napagbulay-bulayan ang inyong mga salita, pagbulay-bulayan na pag-aralan ang inyong pagbibigay sa amin ng pagsisisi, na pagbulay-bulayan namin ang inyong pagliligtas sa amin. Ama, sa umaga pong ito, amin kayong dinadakila, pinupuri, pinasalamatan sapagkat kayo'y mabuti at lahat ng kabutihan ay nagmumula sa inyo. Salamat pa, Ama, na inyong isinugo ang inyong bugtong na anak upang kami ay mailigtas, upang kami ay mailapit ninyo sa inyong sarili, upang kami ay inyong makapiling. Ikinagagalak namin, Panginoon, na i-declare na kami ay nagpapasakop sa inyo. Kami ay sumusurrender. Ang aming will ay aming nais na surrender sa inyong will upang nasa ganun ang buhay namin ay kayo ang mag-manage, Panginoon, sapagkat kami ay makasalanan. Ngunit ibinigay ninyo ang inyong bugtong na anak upang maging paraan ng aming pagsisisi at kaligtasan. Salamat at dakilang Diyos, aming tinataas ang iyong pangalan. At aking po inilapit ang mga kapatid na may mga suliranin, may mga karamdaman, anuman po ang mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, o dakilang Diyos, na may kami inyong tulungan, kaawaan niyo kami, o dakilang Diyos. Aming pong inilapit ang aming mga sarili. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, naway inyo po kami patawarin sa aming mga pagkulang, mga pagkakasalang nagawa sa aming buhay na ito. Upang lang sa ganun ay inyo po kaming bigyan ng pagsisisi, inyo po kaming bigyan ng patuloy na kaligtasan. Salamat o dakilang Diyos na kayo ay sumasa amin ang inyong pinangako na kayo ay isa sa amin magpasa walang hanggan. Kami lamang ay lalapit sa inyo at sa pamamagitan ng inyong bugtong anak na aming tagapagligtas. Salamat o dakilang Diyos. Amin po binabalik ang mataas na pupurit pa salamat sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. So, ayun po mga kapatid, maraming pong salamat muli na kayo po ay aking nakasama. Kami po ay aming patuloy na iniimbitahan na mag-tune in po sa ating patuloy na pag-aaral tuwing umaga dito sa Hope at Calvary. Maraming salamat po sa aking mga nakasama ngayon dito sa Hope at Calvary. Salamat po Hope at Calvary team sa patuloy pong papahintulot na makapag-share ng pag-ibig ng Diyos natin. Muli po, ang iyong lingkod, Brother Joe. Salamat po.
Such a truth is never sure to preach again. To a dying man, as a dying man. Stand for truth is never sure to live tomorrow. All for him, all for him. Serve the Lord as never sure to serve again. To a mighty God as a feeble man. Love the Lord is never sure what comes tomorrow. Live for him, live for him. Now is the time to hear his voice And hear the call amidst the noise. Take hold the flame that lights the way, and bring glory to his name. Dare to stand like Daniel, dare to preach like Paul, dare to be like Joseph, who will not be bought nor sold. Will you stand for him, though the heavens fall? Will you dare to live for him alone? Let us dare to be true and brave, standing firm amidst the waves, holding high the blood-stained banner of our Prince Emmanuel. Dare to stand like Daniel, dare to preach like Paul, dare to be like Joseph, who will not be bought nor sold. Dare to pray like Hannah, dare to live like Job, dare to love like Jesus, who would die to save us all. Will you stand for him, though the heavens fall? Will you dare to live for him alone? Will you dare to live? Let us dare to live. I will